Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayad kasama si Teacher Ellie Campos Banayad. Samahan niyo po kami dito sa nangungunang programang Pangkalusugan ang Health Check Plus. Ang World Osteoporosis Day ay isang global healthcare event observed every year po ito, ika-20 ng October. Lubhang mahalaga na malaman natin ang mga bagay para maiwasan ang health issue na ito. Mahalaga din na ma-promote ang early diagnosis, treatment at preventive tips ukol sa osteoporosis. Ang calcium supplement ay mahalagang suporta sa pag-iwas sa osteoporosis na isang medical condition na tumatama para maging mahina at marupok ang ating mga buto. Ngayong araw po ay itutuloy natin ang naumpisahan nating panayam kasama si Teacher Ellie at si Dr. Ayi ukol sa mga benepisyo ng calcium supplement para sa ating kalusugan. Pero bago tayo magsimula, nagpapasalamat kami sa aming kabalikat sa pagtataguyod ng mga tamang kaalaman at impormasyon tungkol sa kalusugan. Sa aming partner, Jack Pharma Incorporated sa pangunguna ni Mr. Manny Hernandez. Kasama ang CalPro Plus, kami po ay patuloy na makikipanayam sa mga eksperto para sa mas malawak na kaalaman ukol sa calcium at mga mahahalagang papel ng calcium para sa ating kalusugan. Ating pong kapanayam muli si Dr. Therese Marie Valdez-Faller. Siya po ay isang Chief Endocrinology Section at miyembro ng Residency Core Trainer Committee ng World City Medical Center. Past President ng Diabetes Philippines Batangas Chapter, Past President ng Alliance of Clinical Endocrinologists of the Philippines, Vice President ng PCP Marikina Chapter, President ng Osteoporosis Society of the Philippines at Active Consultant sa St. Luke's Medical Center Global City at ng World City Medical Center. Mula sa usapan natin nitong nakarang linggo, marami pong katanungan ang aming natanggap ukol sa mahalagang papel na dulot ng calcium supplement. Ituloy na natin ang ating panayam kasama si Teacher Ellie at Dr. Ayi. Ayun, so advice pa rin po talaga ng mga doktor natin, no? Pero doktora, halimbawa po ako po ay isang regular na person, so hindi nagpapasuso, hindi buntis, at gusto ko pong take ng calcium supplement. Ano po ba yung sukat na tama, kumbaga? Usually, kapag po tayo ay titingin sa calcium tablets, hahanapin po natin dun sa likuran ng tarheta. May nakasulat na elemental calcium. Ibig sabihin, yun po yung amount na tunay ng calcium. So, doon nyo lang po titingnan, ilan pa ba yung kailangan ko? So, katulad mo, sabi nga natin, ordinaryo lamang. Hindi kailangan ng malaking amount ng calcium. Kapag ikaw ay kumakain ng husay, hindi ka rin mahilig uminom ng kape. Or uminom ka ng kape pero hanggang 2 cups lang. At hindi din naman naninigarilyo at hindi po nainom ng alak, then masasabi po natin na kapag maayos ang kain mo, ang kailangan mo na lang na calcium would be one that has at least 500 milligrams of calcium plus vitamin D na at least 400 to 800 international units. Ayun po ang kailangan ninyo. Yun. So sa mga ating nakikinig at nanonood po, no, so ang titignan natin ay yung elemental calcium na nasa supplement na gusto nating i-take. Kailangan daw po ay 500 milligrams at kailangan mas mainam kung meron din itong vitamin D. Tama po, no, Doc Ali? Yes po, correct po. Ayan. So, Doc Ali, isang nanay naman po nagtatanong dito kung safe daw po ba uminom ng calcium supplement araw-araw at rekomendado daw po ba ito sa mga nagdadalang tao? Definitely, sa mga nagdadalang tao, kailangan po talaga ng calcium supplements, no? Kailangan natin yan, kailangan yan ng buntis kasi para masigurado na yung baby natin, maayos din yung pag-develop niya ng bones. Kasi, di ba, pag buntis ang isang babae, umaasa kasi ang baby dun sa ina para sa mga tamang nutrition. So, dapat talaga maayos ang kain. Unang-una yon, dapat maayos ang kain ng buntis. Pangalawa, ito yung isa sa mga
supplements na kailangan ng buntis para gumanda ang kanilang pregnancy, para maayos din ang baby. So yun nga, sabi natin earlier, ang calcium requirement ng pregnant woman mas mataas po, nasa 1,800 to 2,000 milligrams per day. It is, kumbaga parang ine-encourage po natin ang mga buntis na hindi naman talaga sa tabletas kunin lahat. So, mas maganda kapag umiinom po ng gatas. Kaya yung, di ba, merong mother's milk for the pregnant woman, di ba? So, ito, they're very rich in calcium. Supposedly, 2 glasses, 2 baso po sa isang araw, ayos na po yan para doon sa buntis. No? Kailangan po nila talaga. Ayun. Doc, nabanggit nyo kanina yung pagkakaroon ng kidney stones mula sa calcium. Aside Mm-mm. from kidney stones po, ano pa po ba yung pwedeng maging side effect ng pag-inom ng calcium supplement araw-araw? Actually, wala naman. Safe kasi talaga yung mga yan eh. No? However, may mga pasyente na nagtatanong, okay po ba yan kahit po may sakit ako sa puso? Kasi di ba lumabas dati na kontrobersiya yan na kapag yung mga naka-calcium tablets daw, mas nag-i-increase yung risk para magkaroon ng sakit sa puso. Nung una kasi may pag-aaral na lumabas na parang ganun nga. Pero yung mga kasunod na pag-aaral, lahat yon sinabi, hindi. Very safe talaga yung calcium para sa atin if taken in the right amount. So kumbaga, kapag tinitake natin yung calcium tablets, dun lang sa tamang halaga, hindi siya magiging pangit para sa atin. Yung iba kasi, they try to mag-intake sila ng calcium tablets, yung madaming-madami, parang minamadali, kumbaga, para tumigas agad yung buto. Hindi kasi nangyayari yun eh. So, kailangan marahan lang kung ano yung tamang utos ng doktor, yung kung ano po yung order niya, ganun lamang po. So, ang mga doktor po, fina-follow pa rin po nila kung ano yung turo na ganito lamang ang kailangan po ninyo. So, yun lang ang inyong dapat i-take. So, kapag po 1,000 to 1,200 milligrams lang ang requirement nyo, ganun din lang po dapat. Hindi po dapat sobra doon para hindi po kayo magkaroon ng mga adverse effects or yung pangit na epekto. Ayan. So, relatively safe talaga pala ang pag-take ng calcium supplement, Doc, no? Lalong-lalo na konti talaga yung nakukuha natin sa ating diet. Yes. Mm-mm. Ayun. Dr. Ai, meron pa pong isa pang tanong dito. Ito naman po ay kasalukuyang umiinom na ng calcium supplement with vitamin D3, magnesium at zinc. So, ano po ba yung mga benepisyo nito and okay lang daw po ba ito na tinitake niya ito daily? Okay. Yung magnesium po kasi, marami po niyan sa kinakain natin. Mas marami yan kesa dun sa mga calcium tsaka iba pang mga mineral. Pati yung zinc, nakukuha na rin natin yan dun sa ating mga kinakain. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, yan pong kombinasyon na yan, yung calcium, vitamin D, magnesium, tsaka zinc. Mas gusto ko na ang magte-take niyan, yung mga talagang kulang sa nutrisyon. So yung mga, kunyari, mga may edad na talaga, hindi na nakakakain ng husay, dahil walang ngipin, or dahil kakulangan talaga sa pagkain, sila yung may magbebenepisyo diyan. Pero yung mga katulad natin na mahusay naman tayo kumain at may access tayo sa mga pagkain na ito, then hindi natin siya talaga kailangan. Meron kasi minsan sumusobra, especially for magnesium. So, hindi siya masyadong maganda kapag hindi mo siya kailangan tapos tinitake mo. No? The same with the calcium and vitamin D. Yung vitamin D kasi, marami rin tayong mga pasyente na naka-vitamin D3 supplements. Sumusobra din yan kasi ang vitamin D is a fat-soluble vitamin. Hindi siya po katulad ng vitamina A, vitamina B, tsaka C, yung multivitamin B complex and the vitamin C. Ito po kasi mga vitaminang to,
water soluble yan. So pag uminom ka niyan at sumobra, iihi mo lang yan. Walang problema. Pero yung ibang mga bitamina katulad ng A, D, E, tsaka K, or yung vitamin ADEK, ADEK, these are fat-soluble vitamins. Meaning, naiipon sila sa loob ng katawan natin. So pag sobra-sobra po ang intake natin yan, pwede pong magkaroon din ng toxicity or overdose. So ayaw din naman natin ng ganyan. So again, hindi po lahat ng food supplements tulad ng nabanggit po ninyo ay okay para sa lahat. Kailangan po, itanong nyo rin sa doktor ninyo kasi syempre iba-iba ang mga pasyente, di ba? So yung doktor po ninyo ang magsasabi kung, sige, pwede yan para sa'yo or wag yan kasi hindi mo kailangan. Yun po yung pinakamaganda nating dapat gawin. Doktora, sino po ba yung mga dapat ang nabanggit niyo po kanina yung mga matatanda na, ganyan. Aside from mga senior citizens po natin, sino-sino pa po ba yung mga high risk na pwedeng mababa yung calcium sa katawan? Nakakailanganin po talaga nila ng supplement. Oo, Teacher L, isasama na rin natin dyan yung mga buntis, ha? Buntis, tsaka yung mga nagpapasuso, sila rin at risk rin sila for calcium deficiency or kakulangan ng calcium. Yung mga bata rin, growing children, kapag po hindi po maganda ang kanilang diet, at risk din sila for calcium deficiency, especially yung mga hindi na nga nainom ng gatas, no? Yung mga yan. Yun pong mga naoperahan din sa thyroid, sa goiter, tsaka sa parathyroid, minsan at risk din sila for calcium deficiency. So, pag po kayo ay may operasyon sa thyroid or parathyroid, it is best, bibisita po kayo sa doktor nyo palagi para po ma-determine ng doktor ninyo, kailangan mo ba ng supplemental calcium. Yung mga nagdadalaga at nagbibinata, prone din yung mga yan sa calcium deficiency kapag hindi maayos ang diet. Bakit kamo? Kasi ito yung panahon na nag-iimpok ng calcium sa mga buto natin. Kapag kasi habang tayo ay tumatanda, pero early adolescent to adulthood, no? Yan yung panahon na yung buto natin, kailangan niya ng calcium. So pag na-reach na natin, pag nakuha na natin yung tinatawag na peak bone mass, or yun yung katigasan ng buto natin, nasa mga edad 20 anyos hanggang 30 anyos yan. Kapag yan maganda, yun pong risk na mag-osteoporosis ka pag tumanda ka, mas mababa. Diba? Kasi mas matigas yung mga buto mo. Kasi nag-impok ka ng calcium nung mas bata ka. So kapag during adolescence and early adulthood, may mga tao na talagang lakas na mag-inom ng alak, naninigarilyo na, ito yung mga prone na magkaroon ng calcium deficiency and manghina ang mga buto later on in life. Yun. Ayun. Mm-mm. Across the, po pala, no, age All spectrum, ages. all ages, kailangan. Yes, all ages. Kailangan natin si calcium. Opo. Interesting po yan, doktora, kasi kailangan po pala talaga, no, kapag bibinata, nagdadalaga hanggang 20 years old, dapat ine-emphasize po pala yan, no, lalo na kung gusto natin na hindi tayo magka-osteoporosis pagka tumanda na. Tumanda na tayo. Oo, Teacher El, tsaka alam mo kasi osteoporosis, isa yan sa mga advocacies ko bilang doktor. Tayo kasi sa Pilipinas, di ba parang sanay na tayo pag nakita natin ang ating mga lola at lolo nakuba. Akala natin dahil lang sa katandaan. Pero hindi, kasi nakakakita rin tayo ng mga kasing edad nila, pero diretsong-diretso pa yung mga likuran, di ba? Na matatangkad pa and all that. So, itong mga nakuba na, tsaka yung mga lumiit na mga lolo't lola natin, osteoporotic kasi yung mga yan. So, kulang kasi sila sa calcium. Ang kanilang mga buto ay mga marurupok. Kaya konting trauma lang, nagkakabali-bali na yung mga buto. Especially sa gulugod or yung sa spine. Kaya sila nakukuba. So, sana lahat tayo, isipin natin na
ayaw ko sana na 'pag umidad ako makuba rin ako. So, dapat alagaan ko yung mga buto ko ngayon. So, isa pala talaga sa, bone health na tip natin 'yan 'no, magkaroon ng, sapat na calcium sa katawan. Yes, opo. Mhm. Ayan. Doktor, actually meron pong isang tanong din dito mula naman sa senior citizen sa Quezon City. Mainam daw po ba kay lolo at lola ang calcium supplement? Ano po ba ang sapat na calcium supplement intake para sa kanila? Okey. Yang tanong na 'yan, medyo komplikado kasi ang magiging sagot diyan. Kasi 'di ba sabi nga natin, um, karamihan sa kanila ng mga may edad hindi na nato-tolerate yung gatas, yung nagtatae sila 'pag nainom sila ng gatas. And karamihan din sa kanila, sinisikmura, 'no, kaya nainom din sila ng mga gamot para sa sikmura, mabawasan yung acid dun. Itong mga 'to kasi importante para ma-absorb yung calcium dun sa kinakain nila. So, kailangan 'pag gano'n na ang ating sitwasyon, mamimili tayo anong klaseng calcium tablet ang ating i-intake. Sabi nga natin kanina, yung calcium carbonate kailangan acidic yung tiyan mo para kapag tinake mo siya, absorb siya ng katawan. So, yung isang klaseng calcium, yung calcium citrate maleate, ito yung kahit hindi ka kumain, kahit konti lang yung acid dun sa sikmura, kaya siya ma-absorb. So, yan ang magandang calcium tablet supplement para sa ating mga may edad. Calcium citrate maliit. So, mas okay po ito sa kanila. Yes, opo. Oo, yan yung maganda para sa kanila. Doktora, paano naman po yung mga nasa middle age, like mga 40, 45 na nag-aalala tungkol naman sa osteoporosis? Ano pong ma-advice natin sa kanila? Alam mo, hindi ko lang nababanggit kanina, eh. Yang mga edad na yan, kailangan nila nag-e-exercise, ha? Exercise pa rin, aside from the diet. Kasi 'di ba, diet lang tayo ng diet tsaka yung calcium tablets. Important kasi talaga lifestyle yan as a whole. So when we say lifestyle, yung pagkain ng tama, pag-iwas sa mga bisyo, at saka yung pag-eehersisyo. So, yung sabi mo nga, anong kailangan ba nila ng calcium tablets? As long as maayos sila mamuhay at maayos pa yung mga buto, then hindi pa nila kailangan ng calcium tablets. Unless meron silang ibang mga sakit. Katulad po kunyari ng mga hikain tapos naka-steroids. Yung pong steroids kasi nakakadagdag yan sa pagrupok ng buto. So pag po mga ganong mga pasyente, binibigyan na po natin ng calcium supplements para yung mga buto nila hindi patuloy na maging marupok. Meron din pong mga ganyang edad na may mga ibang sakit katulad ho ng diabetes. Ang diabetes kasi nakakarupok din siya ng mga buto. So pag ganyan, binibigyan ka na rin ng calcium supplements para tumibay yung buto. So ito po yung mga kailangan 'pag pumupunta po ang mga pasyente sa clinic ng doktor, tinatanong yan palagi ng mga doktor, "Ano ba yung mga ibang sakit natin? Ano ba yung iba mong iniinom na mga gamot?" Kasi itong mga ito, makakaapekto siya dun sa buto mo. So, 'pag may mga gano'n ng problema, magka-calcium supplements na po tayo. Ayun. So sa ating mga nakikinig at nanonood po, lalong-lalo na sa mga may diabetes, 'no? Baka puwedeng itanong sa ating doktor kung kailangang mag-calcium supplement na. Tama, Doktora Ai? Opo, tama po 'yun. Yes. Ayun. Doktora Ai, napag-usapan po natin kanina na lifestyle, kasama sa lifestyle ang, pagkakaroon ng magandang buto at tamang sapat na calcium sa katawan. Ano-ano po ba yung mga lifestyle choices na puwedeng maging, at risk tayo sa pagbaba ng calcium at maging marupok, ang ating mga buto? Yung mga buto. Yes. So kanina paulit-ulit na sinasabi natin yung paninigarilyo, pangit po talagang bisyo yan kasi marami ng pag-aaral kung saan yung nicotine talaga nakakaapekto po sila sa ating mga buto. Pangalawa, yung pag-inom po ng alak ng sobra. Ang recommendation pa rin, moderate alcohol intake po.
kung po puwedeng wala ngang alcohol intake mas maganda. Pero kung talagang gusto uminom ng alak, meron po tayong tinatawag na moderate alcohol intake. Yan po ay kunyari 2 boteng light beer, para sa lalaki 2 boteng light beer, 2 basong red wine or 2 shots ng hard liquor. Sa babae naman kalahati lang nun. So, 1 boteng beer or isang, glass ng red wine or isang shot ng hard liquor. Yan po ay mga or. So, ibig sabihin, hindi po puwedeng 2 bottles of light beer and 2 glasses of red wine, or yun. So, kailangan mamili. Tsaka ito po on a per day basis. So, kunyari hindi ka uminom ngayon, bukas hindi mo puwedeng doblehin or hindi ka iinom ng 1 linggo tapos pagdating sa Sabado, iinom ka ng isang katutak. Hindi po puwede yun. So, moderate alcohol intake per day, yun po yung gusto natin. Pangatlo, Ayan. yung caffeine intake. So, yun nga yung kape. So, dini-discourage po natin talaga yan na maraming inom ng kape. Kasi nga nakakarupok siya ng buto. Kayo yung mga coffee drinkers. Oo nga, Nag aray ko doktora. Oo, nagkakaproblema din ako diyan sa aking mga pasyente, especially yung mga office workers nga, 'di ba? Ginagawa kasing tubig yung kape. Naku, wag niyong gawing ugali yan, mahirap na. Tapos, yung sedentaryo, pagiging sedentaryo, ibig sabihin, yung wala pong regular na ehersisyo. Importante din yan. Kailangan may ehersisyo ho tayo. Pero ang atin hong nire-recommend ay yung weight-bearing exercises. Ibig sabihin, kunyari, kaya ko lang talaga, doktora, maglakad eh. Walang problema yon. Basta habang naglalakad ka, dapat may bit-bit ka. No? Kahit po yung mineral bottle, water bottle, kumbaga. Lagyan mo lang ng tubig yan, tapos habang naglalakad ka, siniswing-swing mo lang yan, nakakatulong yan para yung mga buto mo ay maging malusog. No? So yan po yung mga kailangan natin. Plus of course, yun nga, yung healthy diet. Wag po tayo magpapadala sa mga fast food. Yung, di ba? Especially French fries, saka yung burgers. Hindi po kasi maganda yan. O yan nga yung masasarap, especially yung mga bata, di ba? Gustong-gusto nila Doktora, yan. oo. Sana Ayan. sanayin natin yung mga bata na kumain sila ng tama, mga gulay, saka yung karne, yung tamang halaga. Naku, napaka ganda ng ating diskusyonan ngayon, doktora, at parang kulang ang oras natin, ano. So, sa ating mga nakikinig at nanonood, napakadami po nating na-discuss ngayon tungkol sa calcium at sa healthy bone health, no? So, huling mensahe niyo po, Doktora Ayi, para po bago po natin matapos ang ating panayam. Sana po tayong mga Pilipino, matuto po tayo na kumain ng wasto, mag-ehersisyo. In other words, sana po ayusin po natin yung ating mga buhay para po ang ating mga kalusugan ay gumanda. Para po pag tayo tumanda na, quality po ang ating buhay. Ayaw po syempre natin na tumanda nga tayo, pero ang dami nating komplikasyon, di ba? Parang hindi yun masaya. So ngayon pa lang, tandaan po ninyo kung ano po ang inimpok nyo ngayon, yun din po ang ating aanihin pagdating ng araw. So ayusin na po natin ngayon pa lang, after po nitong programang to, na sana po may natutunan ho kayo sa akin sa araw na ito, yun po ay ating i-apply sa ating buhay para ho ang ating kalusugan ay gumanda. Ayan, maraming salamat po muli sa ating health expert ngayong linggo, Dr. Therese Marie Valdez-Falier. Sana po ay muli namin kayong maanyayahan dito sa Health Check Plus, ma'am. Salamat din po. Maraming salamat po muli sa ating health expert. Napakaganda at marami tayong detaling nalaman tungkol sa mahalagang papel ng calcium para sa ating kalusugan. Huwag po kayong magsasawang dalawin kami dito sa Health Check Plus, Dr. Therese Marie Valdez-Falier. Huwag na huwag kayong bibitaw dito sa Health Check Plus. Susunod na po, makakasama natin ang isang eksperto sa tamang pag-aalaga sa ating breast, lalo na po para sa ating mga kababaihan.